Ang talakayan nasa atin na pong linya, si Senator Ping Lacson. Siya po ay kasapi ng SB 11. Good morning po sa inyo, 11. sir, at kumusta po kayo? Good morning po. Isa, Nimpa, magandang umaga at kumusta na rin kayo? Opo. Kami po okay, pero kayo po, kumusta po kayo, Senator Ping? Yeah, okay naman. Naka-relax tong weekend. Kaya lang, ang daming interviews. Oo Oo nga po. sir. Oo, hataw. alam mo, sa atin lang ito. No? Opo. Pagka kasi nakapagbigay sa isa, talagang hindi po pwedeng hindi napagbigyan yung iba. So, ewan ko, pang ilang ko na ito. Simula nung Friday ba o simula kahapon. Anyway, Kasi, sir, hindi ako nagreklamo ha. Magsesunusan kami. Okay lang, okay lang. Opo. Ayun, una sir, ang Senate leadership, bukas po ba mangyayari na yung inaabangan na pagpapalit po ng liderato ulit ng Senate? As of this very moment, wala namang kaming positibo na alam na mangyayari as far as the 11 minority bloc is concerned. Sir, bakit po? Ibig sabihin, wala pa po kayong nare-recruit o naiinganyo na tumawid mula po doon sa kasalukuyang majority block? Let's put it this way, walang development Uh-huh. as of now, as we speak. Uh-huh. Okay, alam mo okay naman sa amin kasi alam mo 'di ba nabanggit ko na rin to, breath of fresh air, yung ginawang unang hakbang ni Senate President Cayetano na agad-agad kinonvene niya yung Senado as an impeachment court. At sinunod niya talaga yung procedure to the letter. Natutuwa kami doon kasi bago doon napakaraming haka-haka na baka hindi i-convene kagad. Opo. Baka merong sa Senado pa lang kami, hindi pa nako-convene, may mag-question na. Maraming ganun kasi sa mga pahayag na rin na narinig namin mula sa ilang kasama nila sa majority group o bagong majority group. So yun, inaabangan na namin, naghahanda na kami as early as noong una siya nag-preside kung ano yung kanyang, as early as kung pagka-transmit ng articles of impeachment, naka-ready kaming 11 doon. Pinag-usapan na namin yon. Kung ano yung gagawin namin hakbang para mapigilan o hindi mapigilan yung hindi matuloy yung pagko-convene. Sa awa ng Diyos at saka kami sa isang banda, sa isang dako, bumilib kami kay Senate President Cayetano. Ako mismo nagpahayag ako noon na breath of fresh air coming from isang magulong kaganapan sa Senado noong May 13. So kung ano po yun, yun nga, pambawi. pagdating ng Lunes, agad-agad kinonvene niya yung so wala na atrasan yun. And after noon, Wednesday, after na noong konting theatrics do sa Senado, nagkaroon kami ng caucus, hindi ba? At in-spell out niya sa pamamagitan ng aming Senate Secretary na inisa-isa yung plano, yung gagawin naming mahakbang mula do sa of course yung pagkakonvene, yung schedule, ano mga dapat gawin. Kaya nga nabuo yung aming consensus na July 6 yung unang araw ng impeachment trial. So buti po nabanggit ninyo. Yeah. Ibig sabihin sir, para kasi na-excite kami pagtatanong doon po sa Senate presidency, para po ma-picture lang natin at maunawaan ating mga kababayan bakit importante yung Senate leadership. Kasi ngayong panahon na sinasabing, tama ho ba sir, parang lowest point ng Senado na kinakailangang ibangon dahil dun sa nangyaring putukan noong May 13. Tapos eto, may inaabangan pang impeachment trial na critical na kung sino yung mamumuno sa Senado. Totoo yun. Importante yung Senate leadership kasi siya yung as far as the impeachment trial is concerned, importante yung Senate President kasi siya yung magpipreside. Pero nauna ka naman ng sinabi na maayos naman so far yung mga steps being taken or already taken by the new Senate President. Kasi yung ina-anticipate o hindi na yung ayaw naming mangyari na hindi agad i-convene nangyari na. So let's move forward from there na maski siya yung magpipreside being the Senate President, umaasa kami o nag-hope kami na maganda yung takbo ng impeachment trial. Yun muna. Ngayon, pagdating naman sa Senate leadership at sa aming legislative work, talaga maantala. Kasi nga, every time magpalit ng liderato sa Senado, necessarily magpapalit yung mga chairpersons
na mga komite. Apo. Doon pa lamang medyo may may disadvantage na Mm-mm. not because nagpalit ng liderato kundi yung attendant circumstances sa pagpapalit kasi magpapalit ng mga chairpersons. Yes po. So magi-start na naman from zero at Mhm. baka maiba yung mga prioridad. Apo. Balikan ko lang din po yan pong kasi nagsalita din po si Senator Tito Soto. Ang sabi niya, I was asked why I have been silent regarding Senate leadership. Wrong. I was the one who brought out the idea of making Sherwin as Senate President. So ngayon po ba, Senator Lacson, mayroon po bang nangyayaring parang nakikipag-usap po kayo sa iba pang mga senador, particular po sa majority, hinihimok po na lumipat sa inyo para makuha nyo po yung 13 na votes kung sakaling ipupush talaga itong Senate presidency ni Senator Sherwin Gatchalian? Kung mayroon man isa, I'm not at liberty to disclose, no? Mhm. Kasi critical 'yan, sensitibo 'yan. Mhm. Hindi ko confirm, hindi ko i-deny. Mhm. Pero masasabi ko lamang, sabi ko nga, 'di ba, continuing crime quote unquote yung paghangad na mapalitan yung liderato. Apo. Pero kayo po personally, dahil nga po sa nangyayaring sitwasyon sa Senado, bagamat humupa na, kaya lang yung bang sa social media nga po, Senator Lacson, ang panawagan pa rin ng ilan sa ating mga kababayan, palitan na yung Senate President kasi nga nabahiran na yung image 'di ba ng Senado. Kayo po, dapat po bang mangyari 'yun? Sa pananaw naming labing-isa, dahil nga sa kinasadlakan ng Senado, yung sunod-sunod na mga pangyayari mula nung biglang sumulpot si Senator Bato, tapos nawala, nagkaroon ng putukan pa, pagkatapos yung mga sunod-sunod pa mga pangyayari sa Senado, talaga namang aminado kami na naapektuhan yung integridad, yung dignidad, at saka yung reputasyon ng Senado. Talagang bagsak. Kami na mismo, pag nagko-caucus kami, yan ang aming pag-uusapan. At yan lang ang mismong pinag-uusapan namin na sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face Apo. at wala siyang kaaway, sabihin na natin. At kaya doon sa po niya, magkabilang at kaya panig. niya yung trabaho, Kaya sir. siya yung aming napagkaisahan at ito'y talagang solido kaming labing-isa rito. At Na kaya po, itulak na siya yung maging Senate President. Kasi yun ang pinaka-practical. Apo. Kasi naging untenable na. Nung una kami nag-usap na inabot kami ng alauna ng madaling araw. Yan ang aming napagkasunduan kasi sinabi ko nga kay Tito Sen noon, untenable na yung position na ma-reclaim niya yung Senate presidency. At siya mismo, sabi niya nga, siya mismo yung nag-initiate, nagtulak na ang compromise na lang natin, pumili tayo sa mga kasama natin. At ang napili nga namin si Senator Sherwin. At ito hindi lamang itong nakarang araw, kundi noon pang unang-una kami nag-focus ng seryosohan at nagkasundo-sundo kami na hindi kami maghihiwalay na labing-isa para itulak Apo. yung Senate presidency ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung sakasakali po na si Senator Sherwin Gatchalian na talaga, yung maupo na Senate President, hindi po ba magkakaroon ng problema kapag nagkaroon po ng impeachment trial? Kasi hindi, alam ko Lawyer. hindi abogado si Senator Gatchalian po. Ang presiding officer ng 24 senator judges ay presiding officer lang. Wala naman sa kanya talaga yung sariling desisyon kung paano ang takbo ng impeachment. Halimbawa, yung mga motion sa floor, kung hindi naman niya kaya o agad-agad na sagutin, pwede naman niya ibato sa 23 other senator judges. Or pwede ngang i-delay pa yon para pag-aralan. Magkaroon ng formal na motion ang kung ano man panig yan, prosecution man o defense, para pag-aralan muna namin kung ano yung paano namin itatakel o i-resolve yung motion. Apo. Hindi naman lahat ng magmo-motion sa floor. Halimbawa, nag-move yung prosecution. Merong mga pagkakataon na agad-agad pwedeng sabing overruled, pwedeng sabing sustained ng presiding officer. Pero hindi naman yun na parang must, Pwede namang i-delay niya. Okay, merong motion, submit kayo ng formal motion at bibigyan natin yung kabilang panig para sumagot. May mga patakaran naman dyan ayon sa rules of court. Na ito'y sinusunod din, hindi lamang ito sa impeachment court, kundi sa mga pangkaraniwang korte. May mga pagkakataon na hindi agad nagro-rule sa motion ang huwes. O sabi pa nating panel, kung Sandigan Bayan man yan o Court of Appeals o Supreme Court. Hindi sila agad nagro-rule. O hindi nagro-rule kaagad yung presiding officer.
Mhm. Kaya yan, kaya ni Senator Sherwin yan kasi ang observation naman namin sa kanya, pati yung mga committee chairmanships na pinagdaanan niya, Opo. preparado naman siya In inaaral fairness. naman niya. In fairness. Oo. At sabi nga masipag, sabi ng mga Sipag. staff, sige pag nag-Senate President siya, balik 5-day work week kasi. Opo. Sir, ito po, gaano po katotoo na hindi lang po ang minority bloc ngayon ang nagre-wrestle para sa Senate leadership? Meron din daw pong grupo si Senator Cheese Escudero, gusto niya ma-reclaim ang Senate presidency. Ayoko nang pag-usapin yon kasi yung usapan na yon hindi open yon Aha. sa yung kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. Mhm. Mhm. So iwanan na lang natin, sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad Oo. para mapalitan ng liderato. Ang sa amin ang talagang primary o main concern naming 11, Mhm. ibangon yung Senado. Opo. Wala kaming pinag-uusapang kailangan palitan natin ng liderato para maitulak natin ng CONAS, Opo. palitan natin ng liderato para yung impeachment mag-convict. Wala kaming ganong usapan. Katunayan yung huling caucus nga namin. Ako mismo, si Senator Soto mismo, at yung iba naming kasamahan. Nagkasundo kami na evidence-based yung aming susundin. Hindi kami sigurado na magko-convict. Hindi kami sigurado na mag-a-acquit. At yan, sinabi namin, kami lang, wala nakakarinig. Kaya hindi ito press release. Mhm. Yan talaga yung napag-usapan naming 11. Masking si Senator Subiri, na nung una nagpahayag sa amin, sorry folks, sabi niya, Opo. sorry guys, kasi taga Mindanao ako. Mhm. Parang political suicide sa amin Yeah. Mhm. kung we will go against yung The Dutertes po. yung kay VP Sara if and when Mhm. na magkaroon mai-transmit yung impeachment yung articles of impeachment sa Senado. Mhm. Pero yung huling caucus namin, sinabi niya na rin yon na talagang aasa siya sa ebidensya. Mhm. So kaming 11, iisa yung aming pananaw pagdating sa impeachment trial. Mhm. So hindi pwedeng gawing factor yung impeachment ni VP Sara Mhm. do sa alignment o realignment sa Senado. Kasi kami mismo, 11, nagkaisa-isa kami even among ourselves, na wala naman nakakarinig, Mhm. na kami magiging, i-guide lang kami ng ebidensya. Opo. Sa ngayon, hindi pa natin alam, although mayroon tayong mga naulinigan do sa House kung anong naipresenta na ebidensya, but then, Mhm. hindi ko ma-imagine na maski sino sa aming 11, at least I can speak on behalf of the 11 kasi Yes, sir. kami yung nag-uusap na madalas, na hindi ko ma-imagine na napakaliwanag ng ebidensya pagkatapos mag-a-acquit ka. Mhm. Hindi ko rin ma-imagine na ang labo-labo ng ebidensya, magko-convict ka. At least yung ano po yan para sa minority bloc, pero meron kayong lang mga kasamahan na talagang hardcore na Duterte. Yes, Sunugin oo. nga daw Nagpahayag sa na amoy. Meron kami, yun nga yung iniwasan namin na hindi pa man nagsisimula yung trial, nagpahayag na ng kanilang boto. Mhm. Hindi pa nga naririnig. Sa amin, 11, kaya sabi ko, I can speak at least do sa 11. Yes, sir. And ako, naniniwala rin ako, si Senate President Cayetano, doon din ang nanggagaling, Opo. natitingin sa ebidensya. Kasi siya yung unang-unang titingnan, kasi siya yung nando sa itaas na nagpipreside. Yes, Siya sir. yung unang uobserbahan Sir, before yung 23 others na nasa ibaba. Kaya I hope, I just hope, at ako gusto ko maniwala na si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, presiding officer, magiging sensitive do sa pag-o-observe ng publiko. opo. And then sir, sorry, dalawang tanong na lang ako sa Senate presidency. Wala naman po kayong ibang pagkukunan ng karagdagang numero kundi yung kasalukuyang majority block. Kaya po sila nakakuha ng majority na yung kinakailangang yung magic number na 13 para makuha nilang Senate leadership ay bukod sa pagsulpot po ni Senator Bato de la Rosa Yeah, nung May 11 ay dahil tumalon sa kanila sina Senators Loren Legarda, Pia Cayetano, na kapatid syempre ni Senator Allen Cayetano, and then magkapatid na Villar. Villar. Sir, welcome ba kung halimbawa babalik ulit sa inyong kampo yung apat? Again, ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose kung ano yung toka, sino yung toka, at sino yung tinokahan. Pero hindi nyo Sabihin na natin- mamasamain kung babalik po sila.
Kasi additional niya, Mahirap maghusga eh. Alam mo, sabi ko I don't want to delve into personalities, yung sa identities, kung sino man yung posible. Kasi, alam mo, napaka-arrogante naman, napaka-condescending naman na, yan, hindi po pwede. Ito, hindi po pwede. Medyo hindi naman maganda yon. Tsaka sa Kasi politics is sabi mo nga, addition. wala naman kami ibang pagkukunan. Ano? Opo. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. At Opo. least, yon non-negotiable sa amin. Pero yung ibang factors o ibang, sabihin natin, ibang usapan na kung sino yung po pwedeng sumama, kung sino yung tatanggapin at hindi, I don't want to go there. Ano? Opo. Iwanan ko sa amin yon. Sa amin, ang napagkasundan naming 11 at solido ito, hindi kami tatanggap ng ibang Senate President kung hindi si Sherwin Gatchalian. Ayan. And then sir, dun sa isang session kasi nagbiro si Senate President Cayetano siya nagpe-preside. Tumawa doon si Senator Gatchalian doon sa isang joke niya. Sabi niya mukhang si Senator Gatchalian nang tumawa doon sa joke ko. I might vote for you one day. Parang nagbiro na ganun. Doon lalong uminit yung tawag dito, yung hinala o Yung palitan. nakita na confirm na meron talagang active effort. So sir, ang isa is number 1, confirmed na meron pagkilos para po mapalitan o ma-take over yung position from Senate President Alan Cayetano. And pangalawa, sir, idudugtong ko na, should the current Senate President, akuin po niya dapat yung responsibility doon sa nangyaring shooting incident doon sa Senado na sabi niya under attack na apparently hindi, sabi po sa mga investigasyon. Dapat ho ba akuin niya yung responsibilidad at bukod doon, responsibilidad din sa pagtakas o pagkakaalis po ni Senator De La Rosa na sinailalim sa protective custody ng Senado pero nakakawala sa Senado. So ano yung tanong, Nimpa? Ang Yung tanong, pangalawa? sir, Yung should unang he tanong, step down? isang word, Opo. confirmed. No? Yung unang tanong, talaga mayroong pagkilos. Yung pangalawang tanong, medyo mahaba. Opo. Ano yung tanong mo? Dapat ho Yung ba ako- biro ni Senate President Cayetano? Opo, sir, dapat ho ba ako Okay. Kung akuin yun niya ang yung tinatanong mo, responsibilidad? two Opo. words, who knows? Sir, sa tanong po yan na dapat bang akuin niya yung responsibilidad? Hindi, pangatlong tanong mo na yon. Kasi yung unang tanong mo, yung biro Yung kung biro. ano yung pwede mangyari. Ang sagot ko doon, who knows? Ayun, who knows? Baka totohanin niya na bumoto siya for Gatchalian. Iyon. Yung pangatlong tanong mo, akuin ba yung responsibilidad? Ang sagot ko doon, nasa sa kanya yon. Kasi ngayon, may pressure talaga sa publiko eh. Never before in my long years as a senator, no, na talagang lamang na lamang yung House of Representatives sa perception ng ating mga kababayan. And mind you, hindi dati pag-usapan dito yung troll. Mga organic ito. May mga lumalabas na mga manifesto galing kung saang group, civil society, tapos mga civic groups, even student councils, yung student law council ng Ateneo mismo. Apo. So I can feel na mayroong burden ito maski papaano, bigat sa balikat at sa puso ni Senate President Cayetano. So kung sasagutin kita doon sa pangatlong tanong mo, nasa sa kanya yon. Kung aakuin niya ba at magkakaroon siya ng sabihin nating mag-make amends siya doon sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang liderato. Nasa sa kanya yon. Hindi naman para kami diktahan siya na, oy, akuin mo yan at mag-make amends ka, sumama ka sa amin. Nasa kanya lahat yun. Kasi alam mo yung nasabi ko na rin ito, no? Lahat naman tayo, meron tayong redeeming value na tinatawag. Kung alam natin nagkamali tayo at mabigat yung ating pagkakamali, ako'y naniniwala na bawat tao, maski sino pa sabihin na pa natin na masisukdula na yung kanyang pagiging matigas na ulo. Pagdating ng panahon at nakapag self-reflect, iniisip niya rin redemption, di ba? Apo. Na kailangan bumawi ako. Hindi lamang sa pananaw ng ibang tao, sa pananaw ng aking mga kaibigan, sa pananaw ng aking mga kasamaan, kundi sa aking sarili. Ayun, opo. Konsensya ang tawag doon. Ngayon, hindi ko sinasabing kailangan tanawin o silipin ni Senator Cayetano yung kanyang konsensya kasi nasa kanya yon. Desisyon ng bawat tao, hindi lang si Senate President Cayetano. Yes. Pero sinasabi ko nga, nakita ko na somehow yung redeeming value niya noong dinefine niya yung lahat ng mga haka-haka.
even nanggagaling pa sa kanyang mga sariling kasamahan ngayon sa majority, na hindi magko-convene at walang planong magkaroon ng trial na tulad na nangyari doon sa 19th Congress noong last year. Apo. And So yun, na-disprove niya na yun eh. So nakikita ko, sa akin ito, nakita ko yung good faith, maski pa paano, na siya, pwedeng i-define niya kung maski ganong kalakas yung pressure, kinonvene niya na nga kami agad-agad. At sinunod niya yung proseso, yung procedure, so na pwedeng mag-convene kami. At tuloy-tuloy, nagkaroon kami ng caucus, pinag-usapan na namin schedule ng trial. Apo. So Pwedeng- matutuloy yung trial. pwedeng sir idugtong na dun sa good faith yung pagpaparaya ng Senate presidency. Sabi ko nga, nasa sa kanya yon, decision niya yon. Ano? Pero sir, pwede bang Sa mangyari? amin, mas magandang gano'n na mangyari. Baka sakaling maging united uli ang Senado. Kasi let's face it, napakalalim na ng dividing line. At napakalawak para magkalayo na yung, kung i-figuratively sabihin natin, yung aisle between the two sections ng Senado, yung plenaryo. Masyadong malawak eh. Pero nakikita niyo Yung ho ba aisle na nga, ano? ang laki na ng distansya ng Oo. mga upuan nila. Hindi, pero, Laki ng distansya. Oo. Figuratively Opo. Pero nakikita niyo ho ba na handang magparaya si Senate President Cayetano? Again, it's up to him. Call niya yon. Walang pwedeng magpilit sa kanya noon. Kaya nga, nung sinabi nyo nga na pabiro, sinabi niya, I might even vote for Senator Win Gatchalian. Well, I don't want to second guess, Ibig pero sabihin, baka open merong siya. ibig sabihin siya doon. And then sir, pwede bang mangyari na kasi po ngayon, 11 kayo sa minority block, 12 yung nasa kabila, yung sa majority block, dahil yung pang 13 sana si Senator Bato At nagtatago. large. Pwede ba sir na halimbawa may tumalon sa inyong isa, kayo yung magiging majority? Pwedeng kayo ang majority pero Senate President Alan Peter Oo nga. Cayetano pa rin. Pwede po ba yun? Pwede yun, pwede. Aha. Kasi 13 votes to unseat or Opo. to elect a new Senate President. Pero 12 votes at 12 members lang para magpalit yung majority. Aha. Kasi maging 12-11, so ang ibig sabihin nun, ang implication nun, while the Senate President is presiding, lahat ng komite nando sa majority. Ayun, Kasi opo. yung committee chairman, committee members, ine-elect yan ng majority, simple majority. Now, the question is, ano bang trato kay Senator Bato? Kasi sa rules namin, pag nasa abroad ang isang senador, for purposes of counting the majority, 12 lang. Kasi 23 lang ang in-country. Meaning, hindi physically able yung senador na nasa abroad. So pag nag-count kami ng majority sa quorum, 23 lang yung base number. Now, ang pwedeng pag-arguhan dito, dahil nasa in-country naman si Senator Bato, pero wala sa jurisdiction ng Senado kasi hindi siya maka-attend ng session dahil nga yung bagong development na nangyari, dininay na ng Korte Suprema yung tiaro niya, petition for tiaro. So pwede namang sabihin ng ibang abogado, of course yung kanyang mga abogado, na hindi pa pinalyan. Kasi yung main petition na kailangan ba siyang dalhin sa domestic court o hindi na kailangan at idiretso sa The Hague, yun na lang naiiwanan na hindi pa nare-resolve ng Supreme Court. Now the question is, valid na valid that. DOJ na nga nagsabi, hulihin na si Senator Bato. So, ang argumento dito, nasa jurisdiction pa ba siya ng Senado? Ang sa aking pananaw, sarili ko ito pananaw, tanong ko sa mga abogado na mas nakakaalam ng batas. Hindi siya pwedeng nasa ilalim ng jurisdiction ng Senado. Unlike before, nung bigla sumulpot noong May 11, Opo. kasi hindi pa naman unsealed yung warrant of arrest. Ugong-ugong pa lang yun. Parang umuugong pa lang na meron siyang warrant of arrest na eventually, kinonfirm ng ICC nung inunseal nila na talagang November 5 pa labang o November 2025, meron na siyang warrant of arrest. Yes, sir. Kaya lang nakasealed. So ngayon, foregone conclusion na yon. So siya ba'y, kung may mag-argue ba na siya ba'y within the jurisdiction of the Senate pa, pwede siyang mag-participate? Hindi, sa pananaw ko. Dahil sa rules of the Senate, Rule 41, malinaw yun. Yes, sir. I don't know if I'm correct yung sa Rule 41 na pwede lang mag-participate yung through online, Webex man o Zoom, yung wala sa plenaryo kung merong force majeure or merong national National. emergency. Yes, sir. Sa ngayon,
hindi nag-exist yung force majeure, wala namang earthquake, wala namang bagyo na hindi kami makapunta sa Senado. Aha. Wala rin namang COVID, wala rin namang national emergency. Pero So sir, maliwanag, wala sa jurisdiction ng Senado at hindi siya pwede mag-participate online contrary to the motion na inintroduce ni Senator Marcoleta na hindi namin alam kung inadapt nila sa floor pero talagang questionable yon. Yes, sir. Marami rin Kasi po putol. maliwanag sa rules na hindi po pwede yun. At kung yamin yung rules, necessarily, ire-represent sa Committee on Rules. Ang problema, hindi pa na-constitute yung Committee on Rules. So, paano yon? So, pag-uusapan, at maski pa mag-rule yung Committee on Rules na po pwede siyang mag-participate online, ipapasa pa ito sa plenaryo at pagkaroon pa rin kami ng mahabang debate doon. Tas tatagal po yun, sir. May publication pa. Iba pa yung Kaya nga, rules ng so ang impeachment tanong rules. ninyo, posible ba yung ang presiding officer nasa minority dahil may tumawid na isa? Posible mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Siya lang yung mag-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12, Yes, sir. napaka-awkward ng position ng Senate President. Parang kahiyahiya na yung kanyang position. Nakatayo lang siya doon na wala naman sa majority. Kaya lang, hindi siya ma-unseat kasi nga, hindi makapag-elect ng bagong Senate President dahil ang kailangan 13 votes. Opo. So, ang tanong nyo, posible ba na iba yung Senate President nasa minority dahil may tumawid na isa? Yes, possible. Possible, pero awkward. Sir, ito po, total nabanggit po si Senator Bato de la Rosa. Siya daw po ay fugitive, armed, and dangerous. Tama ba yung ganong turing sa kanya? May payo din po ba kayo kay Senator de la Rosa sa ganitong sitwasyon? Ako, ang payo ko lang sa law enforcement, galing na nila yung paghahanap. Kasi ako na-awkward ako sa situation na naandyan na, huhulihin pero hindi nahuli. Apo. Whether or not legally correct yung naging move ng, di ba sinabi ng mga NBI, Sabi huli na naging serban siya ng warrant Opo. bago siya makapasok sa Senado, di ba? Dahil ang pagkaalam nila, meron na talagang existing warrant of arrest. Apo. Kaso mo, ang may hawak si Senator Trillanes. Ayun. So kung merong alam ang NBI na talagang meron ng unsealed warrant of arrest at that time, ang isang tactical error na natin masasabi, na basic error, ang pinagseserve nila, ayon na rin sa pahayag ng NBI Director, ang magseserve sana ng warrant of arrest kay Senator Bato, 2 babae. Apo. Lalaki si Senator Bato, bakit naman 2 babae yung i-assign mo? Kung talagang desidido silang hulihin si Senator Bato, even bago pa lang, kasi nando na, lumabas na siya At nakaabang naman ng NBI doon, maliwanag naman yun. Opo. Kasi nagkahabulan nga sila. Ibig sabihin, Hindi pa alam ng NBI at desidido sila na arrestuin. Kaya lang, bakit 2 babae, ayon na rin sa pag-amin ni Director Matibag, ang magsisilbi ng warrant o mag-execute ng warrant laban kay Senator De La Rosa. Opo. Sir, tsaka Di ba meron pang dapat isa. pag alam mong lalaki at matipuno yung hulihin mo, Oo. ang i-assign mo, matitipuno rin ng mga NBI agent. Kaya At saka nga, marami, Opo, overwhelmed. ito po Ayan, Senator sige. Lacson, kasi po kayo po yung dating PNP chief. Ngayon, bukod kasi kay Senator Bato de la Rosa, hinahanap din si dating Congressman Zaldico. Meron ding Atong Ang, 'di ba? So tatlong malalaking Bantag tao pa. po ito. Ano, Bantag Sige, ba? Gerald Bantag. Pero hanggang ngayon, dito sa first two, Ko and Ang, 'di ba? Tapos ito dumagdag nga po si Senator Bato. Ano po ang dapat na gawin ng PNP para mapalakas po yung kanilang trabaho PNP, sa NBI. sa paghahanap, 'di ba, ng mga taong ito na talagang malalaking mga personalidad. Ito po, ang una-una hakbang bilang dating sa law enforcement, intelligence for breakfast, intelligence for lunch, intelligence for dinner. Alam mo, yung intelligence, ito yung prime mover ng kahit anong operation, law enforcement man o military operation. Pagka wala kang intelligence, bulag ka eh. Imagine mo si Muhammad Ali, lalabanan ng isang Pilipino. Pero naka-blindfold si Muhammad Ali, pwede siyang patumbahin ng Pilipino eh. Dahil naka-blindfold siya, tapos yung Pilipino, open yung 2 mata eh. So para sa akin, coming from my previous life, napaka-importante ang intelligence work. Pag walang intelligence work, nag-aaksaya ka ng resources. Kasi para kang namamana o
namamana sa buwan. Ika nga, no? Opo. Sir, Yun ang aking Opo. pananaw. So, So, galingan ng NBI, galingan ng PNP, o Aha. kung tutulong yung AFP, galingan na rin intelligence work. Opo. So, Para sugo- na sa ganon, pag nag-launch silang intelligence operation, tukoy na nila kung nasaan. Opo. At saka intelligence, hindi lamang ito yung magpipild ka ng mga tao. Meron kami tinatawag na human at saka SIGINT. Yung human, yun yung human intelligence. Pero ang equally or if not more important, yung signal intelligence o yung tinatawag naming technical intelligence. Yan, napakarami mong pwede makuhang information dyan. Opo. So I just hope na yung PNP at saka yung NBI o maski anong law enforcement agency, yun nga, ang kainin nila for breakfast, intelligence. Kainin nila for lunch, intelligence. Kainin nila for dinner, intelligence. Kainin nila midnight snack, intelligence. Opo. Kainin nila ng snacks, tanghali man o umaga, intelligence. Opo. Para madali yung trabaho nila. Opo, kasi ngayon din po, Senator Lacson, may mga batikos po kasi kay DILG Secretary John Vic Rimulya na misto lang inuna yung pagpapatawag ng press conference. Pero ito nga po, nadadagdagan yung mga hinahunting ng gobyerno. Kayo po, ano pong maipapayo na lang sa kanya? Ayoko. Kaibigan ko si Secretary John Vic. Huwag na tayo maghanap pa ng kaaway. Pero Okay sir, po. ito po may Alam mo, binanggit kayo Limpa, na Isa, Oo. nung nag-chairman ako ng Blue Ribbon, nakaready na ako na magkaroon ng bagong kaaway at mawalan ng kaibigan. Ganun na nga nangyari. Opo. Nawalan ako ng mga kaibigan at nag-create ako ng bagong kaaway. Kaya nga nung merong na-anunsyo na vice chairperson ako ng bagong Blue Ribbon Committee, tatanggihan ko kung may offer mo sa akin gano'n, ayoko na. Kasi napaka-thankless at saka mahirap talaga trabaho. Hindi ako marunong nga mag-balancing act. Sinabi ko na ito noon, in spite of that, ang dami ko pa ring buzzers na lumalabas na may protektahan. Come on, kung may pinoprotektahan ako, una kong poprotektahan yung mga kasama ko. Apo. If Sir, only to preserve the Senate presidency of Tito Sen or ma-preserve yung aming magandang or harmonious relationship do sa Senado. Pero anong ginawa ko, di ba? Pwede ko naman turuan si Bernardo o huwag mo i-mention yan. Kasi siyempre, sa akin siya nakatingin kasi sa akin siya una nag-report. Hindi ko nga ginawa Kung ano yung alam mo, ipahayag mo ng malaya. Opo. Hindi yung mamimili tayo. In spite of that, binabash pa rin ako ng mga trolls na sinasabi, pinoprotect ako si ganito, pati si Speaker Romualdez. Bakit ko po protektahan si Speaker Romualdez? Hindi naman kami close. Yes, sir. Opo. Opo. Sir, ito po. Talagang kung saan umabot ang ebidensya, doon lang ako Kaya sabi ko, napaka-thankless job. Opo. At saka, walang gain, no? Walang gain Kasi ginawa ko yung trabaho ko. Kaya nga nung yung mga narinig namin, kaya rin nawala yung Senate presidency kay Tito Sen. Dalawa yung narinig naming rason Kaya may mga umalis kaming kasamahan. Unang-una, hindi siya marunong mag-alaga. Kaya nga sagot ko doon sa nagsalita ng ganun. Sabi ko, define nga alaga. Kung ang alaga ay mamigay ng bilyon sa mga kasama namin para manantiling Senate President, nagkausap na kami, nagkasundo na kami ni Tito Sen noon nung tinanggap niya yung pagiging Senate President. Opo. Napagbubutihin namin kasi last four na namin dalawa ito. Para magpakasira pa kaming dalawa, parang napakalayo naman sa katotohanan noon. Pangalawa, yun nga, na yung pagka-Blue Ribbon ko raw, nagtampo yung mga ibang kasamahan ko. Sabi ko, wala akong magagawa. Kasi binigyan niyo ako ng trabaho. Kung yun ang ibabato niyo sa amin dalawa, di ganyan na lang tayo. Mabuti na lang na tanggap na namin Yes, na mawala si Tito Sen na bilang Senate President, mawala sa akin yung Blue Ribbon o mapunta kami sa minority. Maski maging minority o two na lang kami, basta tinayuan namin yung sa paniniwala namin, yun ang tama. Maski sa pananaw ng iba, mali. Maski minority of two, okay na kami. Pero Sir, kahit ngayon, sinasabi ko, parang feeling blessed pa rin kaming dalawa, maski nawala sa kanyang Senate presidency. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kaming mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ayun. ang mahirang na Senate President kasi sa tingin namin, siya yung fresh face na pwede magsalba sa Senado. Remember, yun ang unang-una naming konsiderasyon. Isalba namin yung Senado, Opo. may balik namin yung integridad. The Senate of old,
sana maibalik Ayan, sa opo. pananaw ng ating mga kababayan. Wala nang iba. Basta yung dahil sa paninindigan nyo, nabawasan ng nangungumusta sa inyo. Sir, isa na lang, anong payo ninyo kay Senator Ronald De La Rosa? Ako, kasi nanggaling din ako dyan eh. Wala akong moral ascendancy na magpayo sa kanya mag-surrender. Hindi ko gagawin yon. Kaya bilang isang dating superior officer, at directly nagtrabaho sa akin sa PAOK TF, at saka sa pagiging chief PNP ko, galingan niya magtago. Pero may advice din ako sa law enforcement, galingan niyo manghuli. Kanya-kanyang diskarte yan. Kasi alam mo, naintindihan ko rin yung pinanggagalingan ni Senator Bato. Kasi self-preservation yan eh. Goal niya yan. Kung mag-surrender siya, dahil sa isipan niya, kailan pakita niya na gusto niyang harapin. Apo. Pero naintindihan ko rin yung, kasi pinanggalingan ko yung self-preservation. Dangan nga lang, uulitin ko kasi meron na namang nakialam, nagmarunong, na pareho lang daw ang sitwasyon namin. Magkaibang sitwasyon namin. Opo. During my time na naging fugitive ako, malinaw naman meron akong pinanghawakan na jurisprudence. Wala akong binirek na law kasi merong umiiral na Miranda versus Tulyao na kung saan pwedeng mag-seek ng judicial relief ang isang akusado kahit pa meron siyang warrant of arrest maski wala pa siya sa legal custody ng korte o sa jurisdiction ng korte na nag-issue ng warrant of arrest. Yun ang ginawa ko sa payo ng aking mga abogado na nagtanong ako, pwede ba ako maging scars? Ang sagot niya, pwede. Pero pwede tayo mag-file ng lahat ng pleadings. Now, starting I think November or late last year, na-amend na yon, na-modify na yung Miranda versus Tulyao. May bago na ngayon. Parang nagkaroon ng tama ba yun? Parang nagkaroon na disenfranchise na yon, yung Miranda versus Tulyao, na-limit na yon. So, hindi Pwede mo lang applicable i-avail sa yung mag-file ka ng pleadings sa loob ng 6 months. Pag lumampas na ng 6 months at hindi ka pa at wala pang aksyon, hindi pa nakukuha yung warrant mo, wala ka ng pag-asa kundi magpasilalim ng jurisdiction ng korte bago umandar yung kaso mo. Ayun. So, yun ang kaibahan. Sa akin nun, minimaintain ko, I did not break the law because meron akong Miranda versus Tulyao jurisprudence na pinanghawakan. At ako, naniniwala ako na talagang ako, fugitive from injustice. Kasi unang-una, si Jebe yung gusto magpakulong sa akin. Imagine, incredible witness na nga yung nag-iisang testigo, pero pilit na pilit. Yung judge noon na nag-iisa ng warrant, after 2 weeks, appointed as a Court of Appeals na justice. Kasi pinapa-inhibit ko nga kasi alam kong applicant siya para maging CA justice. Ayaw mag-inhibit. Mabalita na nga ako na yun ang quid pro quo. Yun ang parang deal ni dating Pangulong GMA. Ba't ako magpapasailalim? Hindi ko inimagine maski sa aking guni-guni na makita ko ni dating Pangulong GMA na nasa likod ng rehas maski 1 minuto. Kaya ako talagang nag-decide ako noon. Lalabanan ko na yung kaso na habang ako'y nagtatago. Not for a minute, not for a second. Yes, na sir. ako'y, kung na-deny ng Korte Suprema o na-deny eventually yung aking pleadings, Yes, yung sir. judicial relief, ibang usapan yun. Doon ako magde-decide kung ako ba'y susuko o Yes, sir. tuluyan na magtatago habang buhay. Hindi pa ako decided doon. Pero at Yes, least sir. at that moment, and I was proven right, di ba? Kasi na-reverse nga ng Court of Appeals yung naging ruling ng RTC na nag-issue ng warrant sa akin. Pagkatapos nun, Yes, sir. na-sustain naman ng Korte Suprema na incredible witness si Mangkaw. So, Nag-iisang testigo saan ka naman nakakita? Walang corroboration. Yes, sir. Tapos mag-i-issue ng warrant of arrest. Anong probable cause doon? So ano yun, hindi kayo, pareho kayo nagtago ni Senator Bato pero hindi similarly situated. Anyway, sir, Yeah, magpapasalamat. taro yun. Gusto ko liwanagin. Kasi nagsilita yung isang abogada na nagmamagaling na pareho lang daw kami. Ba't sinasabi ko na yung warrant of arrest, warrant of arrest. So basta, Alam mo, maraming klaseng abogado. Not all lawyers are created equal. Meron doong, may mga lawyers na talagang learned at nag-aaral. Yes, sir. Meron namang lawyer na dumb at saka tamad, nag-aaral. Meron yung Ayan. lawyer na mga devious at saka yung wala na magawang mabuti kundi ipilit yung kanilang nalalaman
na mali-mali naman. Ayan, So, pinaingat ang ulo ni Sir. Maraming klaseng lawyers. Not all lawyers are created equal. Meron Opo. sasabing lawyer na ang interpretation niya sa warrant of arrest, akala niya parang summons na pwedeng isibre sa lawyer at siya yung basahan ng Miranda rights. Maraming Yes, sir. klaseng abogado, hindi pa isa. Opo. So sabi ko nga, not all lawyers are created equal. Ayan. Opo. Maraming tamad at bobo. Ay! Meron din lawyers na matalino at nag-aaral. Ayan. Parang sa mga mambabatas may ganun din. Anyway, sir, Well, maraming salamat po Pareho sa rin, ulitin. pareho rin. Sa ulitin, sir, salamat. Hilingan, walang pinoprotektahan.